Ay, magandang hapon no mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Maaga po tayo ngayon, alas 4 po ng hapon ngayon dito sa Pilipinas nating mahal, ha? Mga friend. Nanood ako ng kanina sa Senado. At nagkainitan ho si gaya inaasahan natin, VP Duterte Ontiveros, nagkainitan sa Senado 1 hour ago ho ito tungkol sa budget. Oo. At approve ho kay Bato, kay natural Bato, Jinggoy, Cayetano, approve. Pagdating ho kay Senadora Enrisa Ontiveros, iba uusapan, nagkainitan. Okay, kasi nga billion din na hinihingi nito si Sara, di ba, yung budget ng OBP. Oo, kay Cayetano approve, Villar approve, lahat approve kay Enrisa Ontiveros medyo sabit. Maski kay Kimo, tsak na approve yan, no? Walang ano dyan. Si Enrisa lang ho, Ontiveros, may tanong. Pakinggan natin, no? Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication. Ito kasi, yung tungkol ito sa libro na nakakahalaga ng 10 milyon. Napanood nyo naman ho siguro ito Meron, as now, may 4,700 views, no? 1 hour ago daw ito Sabi dito 10 milyon no halaga ng libro na sinulat ni Sara Duterte. At yun tinatanong kung ano ang laman ng libro na yun na ipamimigay daw sa mga mag-aaral. Pakinggan natin. Maganda ho ito, magbibigay po tayo ng reaksyon. At magbigay din kayo ng reaksyon mga friend, ha? Kung sino ang tama at sino ang mali dito sa kay Enrisa Ontiveros at dito kay Sara Duterte. Of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. This question is not only for me, Madam Chair, para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Mamaya ho, tignan ninyo yung magiging asal ni Sara Duterte rito, ha? Sisingilin niya si Enrisa Ontiveros ng utang na loob at dyan ho tayo magbibigay ng reaksyon. Tuloy. Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing. Ito, sagot. Tinatanong lang ni Enrisa Ontiveros kung ano ang nilalaman ng libro na nagkakahalaga 10 milyon na pamamahagi sa mga mag-aaral sa mga remote barrios, no? Ang sagot ni Sara, ito. This is one example of politicizing. Sinasabi niya pinupolitika siya ni Enrisa Ontiveros Tuloy. The budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at dito sinagot din ni Sara Duterte kung ano ang nilalaman ng libro niya. Siya yata sumulat no? At ang tinanong din ito si
ni itong si Grace po, sagutin niyo lang naman kung anong laman, no? At yun, sabi niya, ito ang laman nito tungkol sa pagiging magkaibigan. Yun. 10 milyon yun ang laman. Kaya lang kasi ni Grace po kung anong laman nun, kung science, mathematics, o English, o anong klaseng libro, social studies, o kung ano. Ang sagot ni Sara, about ang ino niyan sa pagiging mabuting kaibigan. Yun ang laman ng libro, pagiging mabuting kaibigan. Ang content nung librong halagang 10 milyong piso. Sinagot niya ho yan. Pero dito tayo. Hindi ho ito kasi matatapos Tuloy. At i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Senator Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes. Sinagot niya, I don't appreciate yung pagkakasabi ni na pinupolitika siya. Tignan niyo yung sagot ni Sara Duterte. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros. Ito na ho yung paniningil ng Duterte. Tuloy. Na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, 2. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Yan ako, bibigyan natin ng reaksyon. Yung paniningil ni Sara Duterte kay Risa Ontiveros. No? 2016 no, sinasabi niya, di ba? Nanalo. Si ka-line up ni BP Leni ito si Risa Ontiveros, di ba? Kakamping nga ho di ba? Si Risa lang yata ang lumusot Tsaka si Bardagol, si Commissioner Rowena Guanzon. Kaya pala mga pre, nung nangangampanya, campaign period ng mga camping, hindi tumitira masyado si Senadora Risa Ontiveros. Basta siya, nangangampanya pa lang siya para sa kanyang sarili. No? Ngayon, kung totoo, na talaga sinasabi doon si Sara na lumapit si Risa sa kanya para humingi ng tulong sa boto, teka, sino may kasalanan? Tanong ko lang sa inyo mga friend. Sino may kasalanan? Tinanggihan na raw niya kaya alam makulit daw itong si Risa at yun nga, kaya pinagbigyan daw niya na ginawa. Sa mga tuwid, tumulong siya. Sinusumbatan niya. Tapos ngayon, nanalo na siya. Eto na, siya na ang unang bumatikos kay Pangulong Duterte. Ayun. No? I-connecta ho natin I-connecta po natin, no?
Ibig sabihin, sa pagkakaintindi ko sabihin niyo kung mali ako. Ibig sabihin mga friend, ang ibig sabihin ni Sara, na walang utang na loob si Risa Hontiveros. Matapos yan tulungan, ganito, para sinaksak sa likod. Diba? Yan eh. Wala ewan ko anong pagkakaintindi nyo mga ka-warriors. Tungkol sa sinasabi nyo sa Sara. Ang pinag-uusapan budget eh. Yung budget na hinihingi ng Office of the Vice President. At approve naman na lahat halos eh. Bato, Caldero, Estrada, Villar, wala na sinabi si Villar, basta approve eh. Tolentino, si Caldero, Kimo, approve lahat yan. Eto ngayon mga boss, alam na alam mo, Sara Duterte, na hindi iyo yan dahil kakamping nga si Risa Hontiveros eh. Bakit mo pinatulungan? Ikaw na nga nagsasabi, there is no permanent friends in politics, di ba? Ngayon susumbat mo. Anong gusto mo mangyari, Risa, Sara? Nako mo natulungan mo si Sara Duterte, si Risa Hontiveros. Wala nang gagawin si Risa Hontiveros sa mga nakikita niya doon sa nakaraang administrasyon at sa ngayong mga nangyayari pa na tungkol dyan sa Pogo, whatsoever, lahat na hindi na pupunahin, hindi na kasaman lang siya sa Committee de Silencio. Mag-aalaki muna lang siya na pagsisilbihan na lang niya ang iyong ama, ang Duterte, hindi ang taong bayan. Sige nga mga friend, kasalanan niya. Kung ako tatusin mo, kasalanan niya. Alam niyang kakamping si Risa Hontiveros eh. Di ba? Ba't mo tinulungan? Ngayon susumbatan mo. Ang gusto mong mangyari, sunod-sunuran, hindi na kukusinin, hindi siya makikialam sa mga nakikita niyang nangyayari na iniwan ng tatay mo. Di ba? Ewan ko mga friend. Kaya huya si Kimo, wala huya. Si Kimo, si Bato, si Bongo, wala ho yan. Para bang nakasanla na yung kaluluwa nila kay Duterte. Di ba? Dahil kung hindi nga daw kay Duterte, hindi, kaya yan, nakatanim sila dyan para ipagtanggol si Digong ang Duterte. Maski na anong kademonyohan ang naririnig nila, ipagtatanggol nila. Di ba? Yan eh. Yan na mismo yan. Sinisingil Eto tanong. Marami pa na sinisingil. Kagaya yung vlog ko kahapon, di ba? Sinabihan ni Digong si Remulla, bobo, pinura pa, wala kang alam. Dumating kayo sa Malacanang, wala kayong alam. Siya lang marunong. Marami pang sasabihin, pati si Anton Lagdameo, kilala ko kayo lahat. Marami pang bubugang apoy. Marami pang ibubuga itong mga Duterte na mga natulungan nila. Mga tulungan nila na nagsisibaliktad na, di ba? At hindi lang basta baliktad, talagang yun na yun. Senador yan eh. Alam nga namang si Risa Hontiveros, maging Bongo, maging na ipagtatanggol yung mali. Ewan ko sa'yo, Sara. Pero kung ako tatanungin nyo, kasalanan mo. Hindi mo na nga tutulungan, tinawagan ka ulit, nagbago isip mo. Tapos ang gusto mo pala mangyari, susunod sa gusto mo. Parang nangyari rin kay Bongbong, di ba mga boss? Sinusumbatan nila si Bongbong. Di ba? Na para wala kang utang na loob. Lahat na sumbat, inabot ni Bongbong eh. Sa Kibuloy, SMMI, di ba? Kaya nga ako sabi ko nung nanalo to si Bongbong, patay na ako Pilipinas. Pero God moves in a very mysterious way. Diba? Kung hindi nila
binurugbog yung si Bongbong na pinalabas silang gusto nila hawak nila sa ilong maski saan nila ipihit. Eh hindi nangyari. Oh. Siyempre marami namang anong Marcos eh. Oh. Marami yung hindi nangyari. Gaya nung gustong mangyari ni Sara na siya maging Secretary of National Defense. Hindi nangyari. Si Gloria maging Speaker of the House, hindi nangyari. Maraming hindi nangyari sa pinag-usapan siguro nila nung panahon na hindi nila maintindihan kung sino ang magtatakbo. Pero paulit-ulit mga friend, si Bongbong Marcos pinaatras nila sa pagtakbong Pangulo. Pero ang sagot ni Bongbong, laban akong laban, hindi ako makaka-atras. I have nowhere else to go. Subong-subo na ako. Kaya talagang laban na. Wala na siyang atrasan. Maski sinong kalaban niya, lalaban na siya. Yun na yun. Ang balita, inayos ni Gloria Macapagal-Arroyo yung dalawa na magkasundo. Oo. Pero at that moment in time, paulit-ulit, yun Hon Duterte, hilong-talilong. Yung Digong, hindi niya malaman. Ayaw niya talaga ibigay ang... Kaya nga si Bato, pinatakbo niyang presidente. Takbo! Pahil si Bato. Tinanong si Bato, bakit? Graduate naman ako, pwede ako maging presidente. Mamaya, ay baba. Bongo, tara, file tayo. Presidente ka, ako vice president. In-interview pa si Digong, di ba? Magkakalaban kayo ni Sara, bakit? Nag-file na ba siya? In-interview si Digong eh. Oh. Talagang hilong-talilong si Digong. Inaasahan niya kasi ito eh, na pwedeng malaking posibilidad na mangyari ito sa dami ng iniwan niyang kababalaghan eh. Talagang ayaw niya eh. Ito na nga nangyari. Kaya ngayon, wala na siyang magagawa kung hindi niya, yan, ilaban ng manumbat na lang siya na manumbat doon sa mga natulungan niya na iniiwan siya ngayon. Yan ang istorya. Yan ang nangyayari sa kay Sara, sa kay Risa. Di ba? Tignan mo nung nanalo na siya pang unang-unang tumira kay President Duterte. Ayan. Wala na si Go Waping, aka Alice Goo. Sabi ko, hindi nila mahihipo yan. Kasi malaking sindikato ito yung involvement nito si Go Waping na to eh. Di ba sinabi ko, hindi nila mahihipo yan. Yun pala, wala na. Nakalabas na. Ngayon, marami silang inaano kung sino kasapakat. Wala na ho yan eh. Anyway, manapris na raw yung ari-arian yan o kung ano-ano yan. Mahabang istorya na ho yan. Nung kasi, alam na nila nagsisinungaling sa Senado, hindi pa nila kinuntem. Hinayaan niya pang makawala. Di ngayon, wala na yan. Wala na yan. Maghabol kayo sa Tambol Mayor. Yan lang yan. Ang laki ho na sindikatong Pogo eh. Kung involved Michael Yang. Si Michael Yang. Sino ba? Kusang dikit ni Digong. Economic advisor. Alam nyo mga friends, sa totoo lang. Masyado tayong ito Pilipinas, masyadong nanguso ni Digong. Mantakin mo. Economic advisor mo, inchik. Spiritual advisor mo, baliw. Oo. Pamayag eh. Walang nakapalagay Digong eh. Bakit? Puro, ang dami niyang alam niya kung sino pagtatapalan. Etong si Harry Roque lang eh. Walang ginawa ito, kundi batikusin si Digong eh. Psst. Sa akin ka. Spokesperson ka dyan. Wala na siyang ginawa, kundi puruin si Digong. Marami pa mga generals. Oo. Maski nga ito si Rimulya, binibira na niya. Wala kang alam, bobo. Tignan natin. Kaya nga ito titignan natin dito mga friend. Sa totoo lang. Kung ano ang magiging kalalabasan ng isinampang kaso ni Senator Trillanes dito. Dito natin magkakaalaman talaga. Di ba? Wala na ho yung
go whopping, wala na. Pero yung si step out. Si step in, walang sinasabi. Kung hindi, ang alam ko, nandito siya. Sabi niya, nandito siya. Wala na ho yan. Di na ho yan babalik. Pahanap daw nila, ganun ko saan. Wala na ho. Nagsasabi nga nila, para, sabi ni Senator Risa Ontiveros, para tayo kakahiya na sa buong mundo na wala ho talaga. Kaya ewan mga friend kung anong mangyayari dito sa ICC na to. Pero hindi na kailangan kung tutusin mo kung talagang gagalaw, ma-aresto itong si Digong ma-aresto to talaga Mantay mo, alam na alam niya kung nasa si Kibuloy wala kang mga gulo mga friend. At pinag-uusapan din kanina sa Senado yung excessive force na sinasabi na ginamit ng mga kapulisan sa bukas na natin pag-usapan yan. Meron tayong magandang mag-collab tayo bukas, pag-usapan natin yung mga nangyari sa Senado. Basta ito ano masasabi ninyo mga friend dito sa pinakitang ugali ni Sara Duterte dito sa budget hearing ng kanyang opisina? Siya pa matapang di ba? Hindi siya bagay, kongreso raw ang mag-ano dyan, paano? Pero ako sa tansya ko baka ni piso, hindi mabawasan baka madagdagan pa At yun nga, inano rin dyan yung bodyguard at pinipilit niya talaga na yung kanyang bantay, mga taga-Davao lang. Ayaw niyang hindi taga-Davao. Utik yan. Magkulab na ho tayo mga friend. Ay, ang boss pa rin. Ang matapang pa rin, Duterte. Hindi umiimik si Marcos, di ba? Kaya si Digong mga boss di ba, magsalita. Tinatawagan ko ang kapulisan at mga kasundaluhan na kailangan na nananawagan siya ng kudita, di ba? Na BBM baba na, di ba? Na ganito, pangagawa. Kasi marami siyang mga general na pinayaman di ba? Mga nagsiyaman, mga general. Mga general na na-promote. Di ba? Mga kung ano, marami siyang mga bata-batang general nung panahon ng EGK, di ba? Pati si Albayalde, di ba? Maiimbestiga si Albayalde, general din. Marami siyang ang punteriya ni Digong na alagaan yung mga opisyalis itong mga lieutenant ngayon ayan, si Jimmy Guban nandiyan si Asierto hindi ho general yan at siya mukhang hindi niya kayang bayaran, hindi lahat ng tao kaya tsaka yung mga ibang PMAer na nagagalit na nalagpasan pa sila ni Bato diba? Sila lubong ni Akop si Bato sasabi mo kami tupisi ba to di ba? Kay Akop. Magkulam na po tayo, marami yung topic. Ito lang ako nagka-interest dito sa panunumbat ni Sara. Sa utang na loob. Kay Risa. Dapat pala pag ikaw binigyan natulungan ka ng Duterte, sambahin mo na sila. Di ba ganon? Arnold Pasillego, shout out. Magandang gabi sa Rox. Al Ulalia, shout out. Hanggang panunumbat na lang ang pwedeng gawin ni Digong sa mga alipores. Ang kamay ng batas ay papunta na sa kanila at nakatakda tayong makasaksi ng maraming arestuhan at pagtatago sa batas at posibleng isama ni Duterte sa panunumbat ang ginawa nilang manipula sa eleksyon. Good day sa Rox, sa mga warriors, God bless. Pwede yan. Noel Tenko, shout out. Karoke, bagang buto ti Bato kay Kong Akop. Matindi ganti ni Akop, sagad hanggang buto. Sapul na sapul si Bato, kaya ang bilis mag-sorry. Napanood ko naman yan, Noel. Ang sabi ni Bato, maski anong pasabihin mo sa akin, Kong Akop, tatanggapin ko yan, kaya ko yan. Nagplebo yata ako. Alam niyo yung plebo?
pag pumasok ako sa PMA, first year mo, hindi ka considered cadet. Kasi may mga nagbarkada akong cadet dyan na mga nasuspindi nung kapanahonan ni Ramos ba yun? Oo. Nasuspindi sila dahil nga sa may squealing plebo. Yun nung plebo na nagsumbong. Kaya sila napalabas. Tatlo yan. At nakabalik silang lahat. Oo, mga friend. Kaya yung plebo, yun yung mga natawag na pagpasok mo first year, you are not considered as cadet. Ang tawag sa iyo, plebo or dam guard. After a year, second year ka na sa PMA, kadete ka na. Kaya mahirap po ang plebo. Babanatang, ang second year po sa PMA, ang tawag po dyan ay Tiger of the Camp. Kasi ho yan yung mga gigil na makabawi sa inabot nilang hirap bilang plebo, bilang dam guard. Kaya yan ang babawi ngayon dito sa mga lower, dito sa plebo, mga kapapasok lang po na PMA cadet. Yun po, matagal ho kami magkakasama ng mga kadete. Mga 2-3 buwan. Suspindi sila eh. Federico Mandak, shout out. Ayan na ang katotohanan na pinag-iiwanan na sinadigong ng mga dati niyang mga tagasunod na kahit anong iutos niya, sunod agad. Gaya din ng mga hinanakit ni Bato na tinawag pa niyang oportunista ang mga congressman. Maling-mali kasi ang diskarte ni Duterte. Inakala niyang hawak niya sa liig si PBBM na kahit binabastos na ay hindi pa pinapatulan. Pero sabi nga ni FPJ, puno na ang salop. Kakalusin na kita. Weather lang yan. Tatay Diggs and Bato. Ang galing ni Federico. Kalatibaya, shout out ha. Elizabeth Scare, shout out. Belated happy birthday sa Rox. Wishing you all the best. God bless. God bless, Elizabeth. Federico Mandak ulit oh. Breaking news ni Bloodcaster. Nakatakas na si Alice Go. Nasa Malaysia daw. Gaya ng madalas mo sinasabi si Rox, baka may nagkapera na naman sa Bureau of Immigration. Kahit pa matanggal yung sangkot sa pagtakas, may milyones na yun. Natural Sumagot si Cassandra Daisy, kawawa tayong mga Pilipino, mga mahihirap kulong, mga mayaman tinatakas. Totoo yan. At saka hindi yan mga friend. Nandito na tayo eh. Hindi ho, yan nung Alice Goo na yan, kumbaga po sa chess. Yan po pawn lang, pawn. Napakalaki ho nung nasa likod niyan. At paulit-ulit ako, hindi ho yan pababayaan na madampot ulit nila. Dahil bukom-buko na eh. Parang si Kibuloy din. Hindi ho nila yan mahihipo si Kibuloy, hindi. Mahuhuli, hindi. Mahuhuli nila yan patay. Gaya na sabi ni Digong, mahuhuli ninyo ako patay. Malaki yung sindikato eh. Triad nga, sabi nga ni Senator Trillanes eh. Chinese triad eh. Malaking sindikato. Ito nga ang inaano natin. Pagka kung anong gagawin ito si Rimulya sa mga sinampang kaso ni Trillanes. Yan ho ang kaabang-abang. Isa lang ho dyan ang lumusot. Nobel recommended na ho yan. Plunder, smuggling, drug malalaki, hindi konti. Bilyon ho ang halaga ha. Mary Chat Kunpol, shout out. Anita Japon, shout out. Good evening po Sir Roque and to your loving wife and loving family. To all your viewers, stay safe, keep healthy, and God bless po tayo lahat. More and always, masaya talaga manood sa vlog mo po. Lalo na mga komento ng mga matatalino na viewers mo po. Keep it up. Lahat naman dito eh. Bawal nga dito bobo eh. Doon ako maigpit. Pag nakita kong pangit ang katarantaduhan lang, katangahan, hindi ko na pinapatulan. Sakit ulo. Binubura ko na. Kaya nga ayaw ko mag-live eh. Hindi ko po kayo mabibigyan ng atensyon. Ito mga comments nyo. Delay lang naman po na isang araw, di ba? At least masaya tayo, di ba? Elizabeth Scare ulit oh. Ibang klase talaga itong Digong na ito. Akala mo talaga siya lang ang magaling at matino. Hay, bistado ka na namin at bobo na lang naniniwala sa inyo. Diba? Anita ulit oh.
Bakit ba ayaw manahimik ang bunganga ni Digong nyo? Matanda na siya, uugot-ugot pa, tapos na ang termino. Kung ako sa iyo, ay itiko mo na kapuputak mo. Wala na ding mangyayari sa kadadada mo. Keep your mouth shut. Kaya Digong nyo, bullshit you. Xerox, pakiusap, mawalang galang naman. Pakisampal nga si Digong hanggang dumugo ang bunganga. Tumikom ang bunganga. Ternohan mo, Xerox. Roke ng sabay, tadyakan mo po, sabay takbo ka po ah. Ikaw, Anita ka ah. Decide shout out. Xerox, kaboses mo pala si Digong. Hindi, si ano. Ang madalas kumaya dyan, totoo ako si ano. Si Jose Manalo. O, kaya ni Jose Manalo, kopya niyan. Ini-impersonate ni Jose Manalo yan eh. Mukhang pinagbawalan siya. Kaya huminto eh. Anita ulit oh. Yan si Digong, ang bobo. Sa totoo lang, ang diploma niyan at si Sara ay made in recto, Manila, or binayaran kaya ganyan ang pagkatao niya, pinakabastos sa dilang bastos, matalino sa kawalangyaan, my way para sa iyo. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning po, Karoke, and to all supporters and subscribers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sino pa ba ang aasahan dyan sa tandang durian tatae? Kundi magmura, humanda ka, tandang malapit na ICC, palakas loob na lang kayo, mga ungas na nagpapahirap sa bansang Pilipinas. Pwe! Estrelita Hero, shout out ah. Good evening po, Sir Roque. Sir Roque, belated happy birthday po. Sir Roque, bigay nyo po ads ninyo sa akin. May bigay po ako sa inyo. Oh, salamat ah. Yung bukal sa puso ko po. Ano po ba ang size ng t-shirt nyo? Large. Padalan po kita ng souvenir t-shirt at etc. ng Japan. Don't worry, be happy. Oh, salamat. Sinend ko na. Nag-reply ako. Nakuha mo ba? Tanong lang ha, kung nakuha mo yung reply ko dito sa message mo. Anita, Japon ulit to. Mga kababayan, mag-ingat po tayo sa pagkomento dito sa YouTube. Ang paggamit ng bad words, use the righteousness word. Ngayon nangyari na sa akin, nag-message sa akin kaagad ang YouTube ng warning, ingat po tayo. Payo bilang malasakit na wag na mangyari sa inyo. God bless po tayong lahat. Good night. Good night, Anita. O, Anita ulit. Sir Roque, to your loving wife and loving family at sa aming lahat ng nagmamahal sa iyo. Good night. Have a blissful night. Sleep well. Sweet dreams, Lord. Thank you so much for everything today. Do please protect and keep us all in safe through the whole night. Isapit mo po kami sa aming lahat ang masilayan natin ang liwanag ng bukas. Kita-kits ulit tayo bukas. Ingat lagi tayo palagi sa matanimis na pangalan ni Jesus. God bless, Anita. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless the family. God bless, Raul. Raul ito. Si Digong nyo palahat ang sasambahin nito. Baligta rin at tiyak may mapupulot kang totoo kahit konti. Kumakuha. Raul ulit ito. Lintek Boying, sagutin mo yan. Nilecturean ka ng matandang sinungaling na si Digong nyo. Tamang duda rin ako dyan, kay Boying. Ito lang Alberto Olaer, shout out. Atty. Libayan, bakit sa tingin niyo si Digong Duterte tumahimik ba siya? Mas lalong napakaingay niya ngayon. Akala mo kung magsalita siya na ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Karoke, sa opinion ko lang, magaling siyang magtago ng mga wanted na kriminal katulad ni Kibuloy. Di ba sabi niya, alam ko kung saan nagtatago sa pastor. Kibuloy, sabi niya, kumakain pa kaming dalawa. Di alam niya. Karoke, totoo, sinaamin naman niya, alam niya. Oh. Ang problema, wala kang makapalag sa kanya Pero tingnan natin yung ICC saka yung sinampang kaso ni Senator Trillanes. Kung ano gagawin ni Boying. Friend Shervin Sapeda, shout out.
Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ha? Ren Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak, shout out ha. Sabi ni Tia Deli, pero dapat subalit si Rox. Di ba ang sabi po ni Ingkong Durian, kung meron daw po siya talagang kasalanan, dyan daw po siya, Pilipinas ipakulong. Oh, yun din ang sabi ni Kalbo. Sino to? Si Bato. Well, wish granted po sa kanyang request. Kung sakasakali. PI na ICC daw? O paano ba yan, Ingkong? Ang tapang tao. Sana wag ikaw atakbo. Yung minura mong Diyos moves in a very mysterious ways for you. Patay. Hindi talaga araw-araw Pasko. Ano po? Basta payo ko na lang po sa inyo na may mga kasong dapat harapin ba maging makisig at maging matapang. Huwag pong maging duwag. Yung mga dati pong ang utos ng hari ay di mababali, pahinog bukol na lang po tayo ngayon. Ano po? It's payback time, mga kurimaw na hindoropot. Ayaw nyo sa ICC, pues siguradong sa mga warrant of arrest na padating, tunay na tunay, madaming puro happy. Totoo yan, Pia Delica. Ferdinand San Juan, shout out ha. Belated happy birthday po, kuya. Salamat. Wala na sa ating bansa si Alice Go Carox. Sayang ang hearing sa Senado, nangangahulugan na mahina ang justice system ng ating bansa at ang mga tagapatupad ng batas. Malaking insulto ito sa administrasyon ni PBBM. Ngayon, alam na ito ng buong mundo. Totoo ka, Ferdinand San Juan, my friend. Ha? Yun na lang si Bantag. Hanggang ngayon di pa nila nakita. Pero kung magsalita ang Department of Justice, alam na namin ang whereabout. Malapit na namin makahol. Asan? Eto na nga. Sabi, si Ibulog, sinabi na nga ni Digong kung nasaan. Ngayon, pang problema. Kailangan humingi pa silang permiso. Ketoron yun. Para sila papasukin. 10 lang hindi pwede marami. Bukas yung pag-usapan natin si Turon. Turo yun. David Ali Mendoza, shout out. Hello po, Arox. Good evening po sa lahat. Presidente pa noon si Duterte, pero wala siyang ginawa laban kay BBM at mga kaibigan niya. Tapos panaingal-ngal nila ngayon at di pa doon natatapos, karaoke. Ginawa pang tandem ng spoiled brat niyang anak na Amazona noong 2022 presidential election. Yun nga sinasabi ko, David, di ba? Sino pa ngayon ang maniniwala sa kanila kung tutuusin po ay kasalanan ng matandang Duterte? Ang lahat kasi po ayaw manahimik at panay pa din ang daldal ng laban sa gobyerno ni BBM. Gusto kasi ng mga didishit ay tuloy pa din ang ligaya nila. Totoo yan, tama na. Sobra na nakurakot ninyo sa loob ng 6 na taon. Ika nga ni BBM, kami naman. walang magaling kay Duterte kundi sarili niya. Pero alam naman niya na kaya siya naging presidente ay dahil nabudol niya ang sambayanang Pilipino. Totoo. Tsaka kaya lang ang presidente yan dahil nga kay Marcos. Ulit-ulit ako. Tinulungan ni Aimee yan. Tinulungan ng Ilocano yan. Binigyan pa ng 30 milyon. Sinabi niya yan wala namang tumulong sa akin. Si Aimee lang ang tumulong sa akin. Binigay ako ng 30 milyon. May kasalanan niya si Haba na Baba Totoo lang. Tapos ngayon kung babuyin yung Marcos, wala yan. Jack Roman Santa, shoutout. Isa lang masasabi ko, makulong lang ang mga Duterte at Alipores niya. Mangungutang ako para magpalit yun. Patay tayo dyan. Kung magsalita tong adik na ito, akala mo maisog talawan naman. Kung ang sabi ko lang sinipa ako na, kung nasa tabi ko lang sinipa ako na, yawa. Patay tayo dyan. Galit si Jack ulit, Kawaldi Carbonel, pakibatukan nga tong hinduropot na Duterte ito, yawa. Si Jack ulit, Duterte puro yaw-yaw lang, basyo naman.
Sarap sipain ng yawang ito. Kaya tayo dyan. Alberto Olaero. Karoke, si Herminio Harry Roque Duke. Doktor na ba siya? Ngayon kasi napanood ko, sabi niya, may sakit na daw na serious illness si PBBM. Sabi niya, si Inday Sara Itok-Itok Duterte Carpio ang uupo pagka-presidente ng Pilipinas. Karoke. Baka sa nakaisip ni Atty. Herminio Harry Roque kung kailan uupo si Sara Itok-Itok Duterte Carpio pagka-presidente ng Pilipinas. Ang utak ni Atty. Roque ay nagkasakit ng serious illness. Karoke. O, si tinitignan ko si Harry Roque, talagang putik inaabot, ano? Talagang wala nang kawala kay niya, kay Taning, kay Digong. Mauricio Eloso, welcome to the club. Please support Bunyog Party List, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Shell Jokno, Luke Espiritu, Leody Di Guzman, Eric Colmenares, Franz Castro, Lenny Robredo, Toto Causing, Arlene Brosas, Sunny Trillanes sa darating na 2025 election. Maraming salamat po. Uy, nakampanya si Mauricio. Welcome to the club. Oh, may mga sumagot sa kampanya mo, Mauricio. Yes, we will support all of them and share with our kababayan. Michael Edwin. Opo, sabi ni Michael. 3J Show po. Ay, suportado ko mga yan. Sasabihin ko lahat ang mga butante kung mga pamangkin sa Pinas na sila ang iboto at never bato and bongo. Oh, shout out Lakwachera, 3J Show. Lahat niyo. Good evening, Kasani. Wala pa tumpik-tumpik. Batutayin mo ng batutayin sila, Kasani. Hala, banat. Be well, mga bear. Okay lang si mama. Nakamonitor naman BP niya eh. BP tsaka yung sugar niya. Oh. Yun lang naman eh. Kaya lang yun, dasal. Kailangan ng dasal. Di ba, friend? Yan lang ang ano eh. Pwede mong hingin sa kanya. Ang tungkol sa mga ganyan, mga sakit na wag kang pababayaan. Ganun. Kalat ni Violet. Saan napakagaling na manumbat pa? Saan ka pa? Ayos. O, di ba? Magaling talaga to si Digong eh. Sa lahat ng galing, ha? Sabihin, pagka natulungan ka niya, eh, kanya na yung iyong kaluluwa. Ganun ba yun? Si Kibulog naman, mas malupit si Kibulog. Buong mundo, hawak niya kaluluwa. At hindi makakalak sa langit na hindi dadaan sa kanya. Putang baliw! Kalat ni Bayaw nito. Shout out ni Shakira Milus. Wishing you all the best. Wishing you a blessed day. Ingat palagi. Oh, shout out Akira. Paramdam ka naman, my friend. Sana okay ka lang, ha. Johnny Bigood, shout out. Belated happy birthday, Karoke. Salamat. Sa palagay ko, wala na mangyayari dyan sa kaso ng mga Duterte. Malamang kahit bigyan ng warrant of arrest itong si Digong, tiyak hindi mahuhuli dahil magtatago na yan sa China o ibang bansa. Uso naman ang taguan ngayon. Kapag pinatawag sa Kongreso o sa Senado, kung yung iba nakakapagtago, si Digong pa. Sinabi mo ba dyan eh? Pero talagang itong kahiyahiya na sa buong mundo itong nangyayaring justice system dito. Tapos wala si Bato, gumagana naman ang justice system sa atin. Ba't kayo makikialam, ICC? Bugok. Gumagana. Yan nga si Kibuloy, ayaw nyo ibigay. Diba? Alam, bukas. Tatalakayin natin yan tungkol diyan kay Kibulog na yan. Kung bakit hindi makapasok ang PNP, ha? Tatalakayin natin yan. Kung bakit ayaw nila, laban nila patayan ng kingdom para hindi makapasok ang PNP. Pero yung NBI, pwedeng pumasok yan. 10 lang, ha? 1,000 naman kasi yung hinihiling ng PNP. Mabigat yun. Bukas natin pag-usapan yan, mga sir. Ang ganda pa itong comments. Ted, shout out Ted. Kaya siguro ganyan na pag-ugali ni Digong. Dahil sanay na siya sa pagkaugali ng isang sindikato. Katulad din siya ng mga sindikato na napanood natin sa movie. Totoo yan, Ted. Gusto nilang ginagalang matapat sa kanila kahit anong mangyari at kung nagkamali patay ka. Kaya si Bato, ingat na ingat kasi ayaw niyang mapatay. Yun tuloy, ginagamit ni Bato ang Senado para kay Digong at Kibuloy. Mismo!
Kaya yung mga yan, si Bato, si Bongo, si Kimo, hindi yan para sa tao. Para yan doon. Sa demonyo. Kay Digong. Kaya sila nandyan para sanggahin si Kibuloy. Yan na yan eh. Kita-kita naman ka. Sasama na nga itong si Kimo eh, di ba? Pag ginareto si Digong. Cassandra Daisy, shout out. Matagal pa akong pagkulong ni Digong. Iaakyat pa sa Supreme Court kaya malayo pa ang umaga, mga kabayan. Hindi kasi Cassandra, kung sakasakaling magdidesisyon ng Department of Justice na makakikita ng probable cause, may issue na warrant of arrest si Digong, tsaka si Mans Castro, tsaka sila, yung mga sinampahan ng kaso ni Duterte. Pag hindi sila sumuko, mawawanted sila parang si Kibuloy. Ganun ang mangyayari, Cassandra. Kasi maghihiring sila eh, non-bailable offense yung mga, yung kanilang mga kaso sinampan ni Trillanes. Di ba? Kaya makukulong sila. Ito si Kibulog, kaya yun ang problema. Ganun ang mangyayari dyan, Cassandra Daisy ulit. May alas si Digong. Napataka si Alice Go. Galing mo, Digong. Digong pa. Daming pera niyan, puta talaga. Tsaka marami siyang tinulungan nung panahon niya. Kita mo sinusumbatan pati si Risa Ontiveros, tinulungan kita Shirley J. Sir, shout out. Ito naman si Mang Kanong, Digong, huwag kang masyadong magagalitin. Andyan naman yung 3 itlog mo na nagpo-protector sa'yo at mga alipores mo pang sa ambunan mo ng pagpapayaman. Si Alice in Wonder Farm, ayos naka-skip na kataka-taka. Hindi makakatakas yan kung walang tumulong na opisyalis ng gobyerno. Ay, naku Pilipinas. Ano na? Mga kriminal, tinatakasan lang kayo. Totoo yan, Shirley ka, ha? Pelabo, shout out. Walang makakapalit, walang makakalapit na Interpol Police kay Digong. Kasi daming armas si Digong sa bahay niya. Sanay pa naman pumatay si Digong nyo. Hindi pa huli ng buhay. Yan ang mangyayari dyan. Wala tayong magagawa. Gusto niyang mamatay na Total marami naman na siyang naging sarap sa buhay. Rodelia Alpilor, shout out. Divine Wilson, my friend. Long time no hear. Shout out sa'yo. Kahit na ma-aresto si Digong, mag-a-appeal lang yan sa House of mag-a-appeal lang yan na house or hospital arrest. Ganyan sa Pinas. Mas mabuti pa ang ICC. Yun. Yun lang, Divine. Diba? Si Gloria nga, wala. Ay, kawawang Juan de la Cruz. Rodelia Alpilor, sabi niya, dapat sis, palitan na ni PBBM si Boying. Wala siyang silbi sa pwesto niya. Importante lang yung anak niya na ginamit ang posisyon. Ginagago na talaga si PBBM. Ay, Sir Rox, sobra na mga hearing. Tapos nakakatakas pa rin mga traidor sa hanay ni PBBM. Ingat po tayong lahat, mga, and God bless. God bless, Rodelia. Kaya nga, di ba? Sabi na ni Kapersi, tignan mo yung mga nasa tabi mo. Baka yan ang bumira sa'yo. Mahina pang amoy mo, His Excellency. Divine Wilson ulit ito. Tulad ng mga kasong plunder at convicted na sina Gloria Enrile, Imelda Marcos, granted hospital and house arrest lang. Talagang ang batas ay para sa mahirap lang. Totoo yan, di ba? Yun ang malungkot di ba? Leo Luzano, shout out. Karox, husay palang maglimburak ni Digong nyo, lalo na pag inaalalayan siya sa pagtayo. Doon na siya mag-uumpisa maglimburak. Mukhang di ako niniwala doon. Mukhang drama rin yung pati yung lakad-lakad na ugod-ugod na ganun. Ang paawa ba? Ay, may Catalan, shout out, Karoke. Para yung hearing di ba to sa Senado para ipagtanggol si Duterte. Next month, may hearing ulit sila ni Duterte sa Netherlands. Ay, sana nga, may. Hindi nag-reply. Si 3J po. Heto pa ka mo, sabi niya. Gusto daw niya mag-hearing para gisay si Jimmy Guban. Tawa-tawa nga. Asar na asar si Bato dahil tinumbok ni Guban sila Pulong, Mans Castro, Makilyang, mga salarin
at mga drug syndicate. Go ahead, Bato. Baka ikaw ang mapahiya niyan. Actually, considered accessory na rin dapat itong si Bato sa drug syndicate na yan. Kasi, pinoproteksyonan niya. Totoo yan. 3J Shop ka. 3J Shop ulit, oh. Ha? Uy, malapit na isang oras. Hello, Sir Roxay. Napagod ang beauty ko sa dami ng gawain bahay. Tatawa ta. Matapos masarap ng bakasyon, sandamakmak naman gawain bahay, pero makatiis ba naman akong di ako mag-comment sa vlog mo? Eh, merong nakakagimbal na balita tungkol kay Alice in Wonder Pig Farm. Ayun, last month pa pala nakatakas at tiyak na may nagpatakas dahil may hold departure order. Manitok talaga. Kasi hodang binababoy ni Go ang mga Pinoy. Sa ngalan ng salapi, sige, patakasin na yan. Tsaka may utang na loob sila. Isang tawag lang yan. Baka gusto may utang kayo sa akin, ha? Ganun lang. 3J Shop ulit, oh. Sabi siguro ni Digong kay BBM, oy, mabagal kang masyado. Sa dami ng datong ni Alice, mabubulag ang mga nasa immigration. Di nila makikita si Alice na nakaalis ng bansa. Oh well, back to square one si Ontiveros and Gatchalian. Ang Pinoy nga naman, nasasampal ng pera at patatakasin na ang salarin. Siyempre, ayaw na. Tsaka may utang na loob sila kay Demonyo. Kay Digong nyo. Ha? Michelle Edwin ulit, oh. Karox, wala naman akong naramdaman na earthquake dito sa Ontario. Sana fake news lang. Pero salamat sa concern. Masarap talaga ang may kaibigan. Okay lang kung naman kami dito. Always watching, bossing. God bless sa lahat, friend. God bless, Michelle Edwin. At salamat ulit. 3J Shop ulit, to. Dapat talaga i-revamp ni BBM ang kanyang mga cabinet members. Di niya alam ang iba sa mga yan. Tao ni Diggs. Itong Trillanes, dapat kunin ni BBM na member ng cabinet yan. Tiyak may manggagalaiti at galit ng mga DDS. Totoo yan, 3J Shop, ha. Marili Pabianak, shout out, ha. Good day po, Tay, at sa mga warriors. Yan, Tay, sari-sari kong reaksyon sa ganap na ating bansa. Ang latest nga po itong humalagpos na naman ng isang may kinakaharap na kaso ganap sa pagiging fake Pilipino. Nagsabog ng karumaldumal na krimen. Then matapos ang intense na hearing, humantong sa arrest at dulo, eto, tumakbo na. Di po ba makalaglag balikat na nasayang ang pagod ni Senator Risa at Senator Gatchalian? Panawagan po sa mga sinasabing honorables, please po, pakilinis, gamitan ng vacuum para makakuha lahat ng traidor sa lahat ng mga nasa gobyerno para naman makakita na simula na liwanag sa dilim ang ating bansang sinilangan. Pasensya na no comment. Liwanag sa dilim, ha? Puro dilim na lang nangyayari, di ba? Pero may Diyos, handaan niya yan, mga friend. Christian Chengnak, shout out po, Tatay Rox, and to all the viewers, kawaryos. Wait lang po dyan kay Libayan. Anong walang nangyari nung time ni Pugong Duterte Paning para dun sa mga nag-iingay? Meron naman. Unang-una na kay Madam BP Leni Robredo pa lang, sungal-ngal na rin niyang kill Duterte Paning. Eh di ba Tay Rox, kaya nga kanda ugaga si kill Duterte Paning na ipatanggal si BP Leni that time nung maghamon si BP Leni Robredo na handang-handa ako. Ang tanong ko sa inyo, handa din ba kayo sa akin? Linya po yan ni Madam BP Leni Robredo. That time, di ba po tayo? Sinabi mo pa. Christian Cheng ulit, oh. Eh mahirap kasi po pag ganyan, katulad nitong nangyari sa samahan ng mga unitives at tambaloslos. Kilala nila ang karakas ng isa't isa. Kaya magbatikalan ng mga kanya-kanyang basura, wagas. Magbatuhan sa wagas. Wagas na wagas. So, to yan na ka. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak.
Christian Cheng ulit oh. Pero sa totoo lang po, yung mga binabato ni Kill Pugon, Duterte Praning kay Boying Rimulya, same lang sila. Duterte Praning and nasa palasyo, mga cabinet member nito at lahat ng mga nasa gobyerno. Yes po tay, nilalahat ko po ang nasa gobyerno, lahat sila puro, kung di mga mandaraya, mga mangingin, mga di nagbabayad sa tamang buwis nila, mga kanya-kanyang political agenda, ambitious, kaya wala talagang good side na future ang Pilipinas hanggat yan ang namamayani sa gobyerno. How sadly, badly. Ingat po kayo parati. Tyrox ang family ninyo. Ingat ka rin parati, Christian. Ha? Magpataba ka, sabi ko nga sa'yo, di ba? Mission accomplished, mga boss. O, mag-comment po kayo tungkol dito sa ipinakitang sabagay. May mga comment ko pa sa Duterte, kay Sara Duterte. Ako yun na ko. Kasalanan mo. Tumulong ka eh. Oh. Ano gusto mo? Imuri ni Risa Ontiveros ang tumbong ng tatay mo. Tumbong mo, ganun. Posible ka. Siyempre para sa bayan. Alam mo naman, kakamping yan si Risa Ontiveros eh. Kasalanan mo, ba't mo tinulungan? Diba? Kakamping yan eh. Oh. Ang mga politiko, lahat ginagawa niyan, di ba? Mga iba dyan, maski kumapit kay Satanas, si manalo lang, di ba? Di ba mga boss? Magandang hapon po. God bless. Hanggang bukas po muli, mga friend.